episode last week, but this time hopefully we are going to learn another nga tips no when it comes to nutrition. And I believe ang atong topic subong related to prostate cancer. Yes, So Doc. kung sa amo na as much as possible anong danagid i-make sure tagid nga ang health no, all of our health importante gid, and sa lalaki one of the most common cause of death no or cancer sa lalaki is prostate cancer. So, ano bala ang ginhalinan sini? Ang iban hambalin lang nga familial or iban dala sa katigulangon, pero nakita ta nga dako gali nga factor sini also is aton nga nutrition, ang aton food intake. And related to that is ang ano gid, kung magkaon ta, desisyonan ta gid kung ang ini nga pagkaon puro lang bala calories or puro lang energy or may ara man ini nutrients no, meaning masustansya. So, ang mga tinapay, ang mga kanon, all of those are tawag talang nga taas sa calories, taas ang energy content, which is synonymous to sugar, no? Pero ang nutrient content na hindi pareho. For example, ang tunga sa cup sang rice, makahatag na siya sang 2 kalamay nga pareho sang 5 ka kutsarita sang kalamay. Ang equivalent man ina, ang tunga sa cup sang rice ha, pariho na iya sang bali mga tunga sa kilo sang utan kung kanon mo ya lettuce or cabbage or amo na. Pero ang sustansya, ang vitamins and minerals ya nga makuha ta sa equivalent no nga vegetables like green leafy vegetables dako-dako as compared sa half cup of rice. So sa lalaki importante gid na makaon ta sa nutrient dense no, or else ang mga parties ang lawas ta na tawag ta highly metabolically active, which includes ang prostate. Kaya ang prostate isa na siya sa major component kung diin ka ka-create ang aton nga fertility or sa aton nga ang health sa aton nga sperm for reproduction, di madamo gid nga at maapektuhan. So isa ina initially mahimo lang BPH no, BPH or benign prostatic hyperplasia. Benign na siya nga pagdako sang prostate, pero pwede gid siya nga magka-malignant change. Ang iban wala gaagi BPH, diretso lang ang problema sa cancer sa prostate. Ang number 1 nga pagkaon sang prostate or sang cancer in general are actually sugar. Matamis kag mga tawag ta sugar nga bland nga sugar, mga lasay nga sugar. Ano ini? Pareho sa aton mga tinapay, aton kamuti, aton patatas, aton nga kanon, those are still bland sugars. So as much as possible, eat nutrient-dense food. So pwede gid ya karni, isda, seafoods ang ipares naton iniutan. Ang common nga manifestations usually sa prostate cancer kay tungod gid ako siya. So ang iban nga lalaki mabudlayan magpangihi, no? So hindi sila capable mangihi nga daw ara ang feeling nga daw mangihi ang ila pantog ga dako na kay puno na pero budlay ihi. So kinahanglan ini intervention. So ang isa temporary intervention would be i-catheter anay, or ang importante gid kung kinahanglan nga kung operahan or radiation kung ma-diagnose nga cancer. For those nga gapanumdum nga basi may problema sila, pwede gid ka request sila laboratories miyara na PSA or prostate specific na antigen no, PSA, and isa na siya sa blood test para mabalaan nga kung sobra na kataas, then may ara gid ako nga suspicion nga basi may ara na kita some degree of prostate tumor formation. So dapat mabalaan gid na, especially magsugod ng 40-50 edad sang lalaki. Doc, mamangkot ko, Doc. Do ano giniga-start permi sa tao, sa lalaki nga matubuan siya sang prostate? Problem. So, multifactorial. Ang mga cancer in general, wala tan ginhambal nga may ara gid siya specific nga cause unless, for example, be sa smoking related gid yang lung cancer, mga amo sina. So, generally, ang cancer sa lawas gatubo after repeated nga injury and then repair, injury, dason repair naman, injury, dason repair naman. Eventually, hindi maarapalan sang lawas da kag gakaguba ng iya repair mechanism kag naga-evolve into overgrowth sang mga cells nga ara da. So, ang pinaka-primary cause of stressor sa aton no is the wrong food intake, especially ang mga food na related to hormonal hormonal nga considerations, which would include kung sa lalaki no the overconsumption of dairies, no? So tanan nga gatas, milk product, and ano pa na, Alcohol. yogurt, mga cheese, alcohol, yes, pwede gid.
Because ang alcohol, in general, wala ginaiya nutrient value. Meaning, wala na siya sustansya sa lawas ta. Mabuhi kita. This can wala ta alcohol. Kag mas manami pa itong kabuhi kung wala alcohol. So, those are all insult. Sugary foods, no? Mga soft drinks. No, ang iban hindi man tuod hilig tamis, hindi man tuod hilig sang mga kung ano da nga mga dessert, pero ang ila soft drinks kada tapos kaon hindi man hamak. Ang iban wala tuod ga soft drinks pero ang ilang rice, no, tag 5 ka cups ang rice, 6 ka cups ang rice in a span of 1 day, or ang iban man hindi man tuod rice pero grabe man sa tinapay, or ang mga instant products, mga noodles, mga canned goods, no. So hindi magambal nga mahal gid kinahanglan nga pagkaon. Mas barato gyapon, like say for example, masagod kada manok, mangitlog lang na ang itlog imo kaunon, or ang mga manok mismo imo lutuon, tanom kada sang utan sa inyo og saran sa amon gamay-gamay sa amon nga front yard, may alugbati pa kami nada, may suha pa, nga miyara pa sili, makatanom gid. So importante lang gid be more creative, no. Wala gid ta rason nga para hindi ta mag-choose healthy, no. Ang ato nang galing kisa pahapos na lang kung ano na lang ang ara. But if we take care of our health, hindi gid siya amo nakabudlay, especially nga ang aton nga food intake hindi actually as frequent, no, meaning abita ga kinahanglan sa aga mamahaw, gusto antes magudto may ara pa morning snacks, may lunch pa, may afternoon snacks pa, may dinner pa, iban nga midnight snacks pa gid. So that is already too much food intake, too much nutrients nga, more on energy lang, sugar lang bala, kag amo na ang fuel sa tumor formation, cancer formation. We need a break. Kami personally sa amon balay, no, wala na gid kami kaagi kaon katatlo ka beses sa isa kadlaw, maximum na ang kaduha sang ka beses sa isa kadlaw, and the earliest usually nga gakaon sa amon around lunchtime na. And ang amon naman ga-practice kami sa tawag ta nga circadian fasting, which is gakaon kami ang last namon nga timo sa isa ka adlaw, no, antes mag-sundown. Kay by nature, dapat kita, ang aton paningaon, after magabi na, wala na sunset na, dapat gapahuway naman ta, ga-relax naman ta. Kag kumakaon pa ta late night, it's already too much burden sa aton lawas. So, biskan pa ang liver ta ang gatrabaho, ang kidneys ta ang gatrabaho, ang aton tinaig gatrabaho. We are single organism. Kung mag-overwork ang isa, pwede gid maapektuhan ang isa. And prostate cancer is no different. It's just a byproduct. Siya lang galing ang nag-take sang major hit, no? Especially sa mga lalaki. And regardless whether sexually active or non-sexually active. And I think mayara ka mo question sa akon before ko nagsulod. Yes, Doc. Actually, una-una pa ni gani isang question niya Dok, hindi gid ni mapaiway. Kung masobrahan ka kuno, pasensya, parental guidance ning question, no? Kung ang pangbabae kuno Dok, isa na sang ginhalinan nga magka-prostate problem ang lalaki. So, hindi ta maghambal generally pang babae gid, no? Pero ang idea is ang aton prostate is very prone man to injury, and with frequent sexual activity sa nagkalain-lain nga partners, no, ang risk for sexually transmitted disease mas taas. Correct. Okay? And that infection, repeated infection, atong ginahambal ta bala, repair, damage. So ang injury brought about by infection could be the trigger. Yes. Okay? So, infection, and then sa ulihi, maayo, kay gin-antibiotic, but after a while, liwat naman nga infection, STDs, no? Or STI, sexually transmitted disease, or sexually transmitted infections. So, that could be a high risk gid. Pwede gid siya makalead to further damage sa aton. Okay? There is such a thing as prostatitis, no? Or basta may itis, meaning inflammation. So, inflammation of the prostate. So, with one partner, ang tawag ta na nga monogamous, no, with one partner, both partners ha nga monogamous to each other, hindi kay ang isa lang niya ang loyal, ang isa ya hindi loyal. So monogamy on both parties is lessening the risk of those sexually transmitted disease. Kaya tungod ara lang yan sa inyo nga duwa. And if you know you're both clean, you're both having no infection, so less likely man for the infection to occur. So generally, it can have a bearing. Pwede gid na magigisa siya sa factor for those developing prostate cancer. Although it doesn't happen overnight, kaya hindi lang siya siling sa pang kaisa lang. Or kag ang factor man ini,
ano man ang frequency and also timing. Mayara man niya kaisa lang gid nag-try pero nag-infect dayon. Mayara man niya iba niya kada semana very active, no? Pero wala pa gid gyapon kas kaagi nga prostatitis or STD. So but better safe than sorry all the time. So better nga wala lang gid. Ang kung may ara ka prostate problems, Doc, hindi ka nakapabata? Depende. So, ang prostate is one of the major components no sa sperm production. Okay? So, posible nga hindi gid magkabata. Or ang iban man, makaproduce tuod bata, pero budlayan, kay tungod ang sperm count, hindi nami, nubo lang, or ang sperm health mismo sa sperm, hindi mayo, kay tungod ang iya ginhalinan, which is the prostate, is also not good. So, ang aton nga sperm is coming really from our testicles, no? Ang aton ginaiya nga seats ang reproductive organs ang lalaki, but ang prostate can offer supportive nga nutrients for the sperm to be healthy. So, pwede gid nga affected. Doc, outside niya, Doc, sa topic ta, kay na naka-start kami blas ang ginatawag nga kissing. Yes. Oo. Doc, ang ano ni sa Doc, ang kissing, may bad effects bala ini sa tao kung may ara man nga good effects sa tao? So, ang kissing is part of natural human life cycle, especially for partners, because ang kissing could be the start of a reproductive process. Kagang by nature, even in the Bible, di ba? Ang isa sa pinaka-goals ng tao is procreation, no? To make more gidya nga humans sa sining nga kalibutan. So, kissing is a natural part gid sang aton nga reproductive capacity. O galing lang ang kissing, just like no ang monogamy, pwede gid siya nga okay gid, especially with same partner. However, with various partners, we can have tawag ta nga oral to oral transmission. So, damo gid infection, especially nowadays, no, kung casual pa lang kamo kilaanay, kag maglabot na dayon diretso to kissing. So, the salivary exchange, no, ang aton saliva is part of our bodily fluids nga pwede maka-carry sang infection. But on the other hand naman, so for example, if same man lang kamo nga household, kag kamo mismo mag-asawahay man, so kissing could be good kay pwede pagid maka-develop gani iban. It can help with immunity. Even ang aton saliva, it can help especially kung sa lower animals abi. Niyara pag gina sila ang mga young, ang mga mama gina-chew nila daan nila pagkaon, like the birds amo na kag ihatag nila sa ilang nga bata. So that act alone is an act of love, ang kissing actually. Pero when abused and used in the wrong way, pwede gid siya makalain man. So better safe sa subong, especially if you are not married, if you are not the legal partners ang amo na nga tawo, or hindi ka mo exclusively abi nga dating, no? So avoid lang gid unnecessary contact, no, especially with exchange of bodily fluids sa subong may pandemic. Okay? Pero ang safest way is if you are doing it nga sa inyo sulod sang family, sa mag-asawa, mama, papa, mas okay lang gid na, wala gid na problema kay part na siya sang nature sang tao. Ang bali ni Eddie Laos. Good afternoon, Radyo Man Gerard, kag kay Doc Josephine Grace Ro. Gamonitor kami ni Nanay Sabel diri sa Victorias. Wow, thank you so much for always listening. Kag isa na lang, Doc, kapamangkot, Doc. Yes. Ang ano kadamo gid ang mga bakterya, good or bad bakterya bala ang ara nagaupod sa kissing? So, the millions na saya when you say bacteria. Ang malain lang kung may ara mga bacteria nga not meant for that. So, for example, no, ang aton nga baba, mayara na siya streptococcus nga normal gut flora. Ang tawag ta ang mga good bacteria nga ara da bala. So may ara lang na. So the acidity ang aton nga biskan matulon pa na siya, actually hindi na makalain kay tungod ang aton nga stomach naman niya may stomach acid nga kaya na patyon. But if there's overgrowth sang bad bacteria, those bacteria nga ga-feed on sa mga dental cavities, sa dental caries, no? Sa may guba sa unto, nga may ara infection,
even virus, hindi lang bacteria. Some may have a viral infection. Ang may mga blisters, no? May mga hubag-hubag sa palibot sa corners ng mouth, no? So those are indications of poor health and infection. So with that is transmissible. And amo gina ang i-try nga i-avoid para hindi mapasa-pasa. Because direct contact, pwede gid siya maka-overgrowth. So exchange of bacteria is millions, no? When doing kissing, no? But usually, it's mostly good bacteria as long as wala overgrowth, wala infection ang either of the partners. Okay? So, importante gid na. And also, the immunity of the partner sa gaga-involved sa kissing activity, importante man. So, for example, ang isaya, nami kayo ang resistensya, but ang isaya, immunocompromised gali. Pwede ang isa gali ya carrier, ang tawag ta nga carrier sa isa ka pathogen, sa isa ka bacteria, but since ang iya nga immune system is bakod, wala siya nag-manifest symptoms, whereas siya, gulpi lang siya mag-kiss sa isa, abi nga may masakit na nga daan, lubo na daan ang immune system, ang tawag ta nga immunocompromised, pwede nga ang isa-isaya, once mapasa niya ang amuto nga bakterya, pwede gid na maka-result into infection. At hagi ka tama ha. Wala agad yung problema kay makabulig pa kuno sa immunity gali ni ang yes, ang pwede gid. Oo, pero ang problema sakto gid ang hambal ni Doc Grace kon abusuhan amo na ang defekto sa imo pangabuhi. Doc, damo naman kami sa nahibalan sa subong Sunday edition naton sa aton nga Dr. Pinoy Health Watch. Madamo gid nga salamat, Doc. Always nga ara gid nga nagasuporta sa amon. Yes, sir. Always. As long as may ara pa time, mahatag kita time para sa aton DYHB family, sa aton gid nga to keep Negros family. So, thank you and I'll see you again next Sunday. Thank you so much sa Doc Grace Rojo. Inyo nabatian mga pinalangga nga tagpalamati, maathag tama ra John Patrick ang ambal ni Doc Grace Rojo.